Hugasan, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Sanctify mo kami, i-cleanse mo kami, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, patuloy namin maranasan ang presensya mo sa araw na to, sa pamamagitan, Panginoon, ng mensahe. Patuloy ka, Panginoon, maparangalan. Ikaw lang ang makita. Itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw lang magsalita sa aking mga bibig, Panginoon. At hayaan mo, Ama, na maihayag ang kapangyarihan ng iyong salita na siyang nagbabago sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Tunay nga, O Diyos, na pinagpala na ang bawat isa sa amin dahil sa matatanggap namin, Panginoon, na pinagpalang banal na salita na nagmumula sa banal na Diyos na katulad mo. Ama, patuloy ka nawa naming makilala ng higit pa kaysa kahapon, Panginoon. At patuloy na lumalim pa ang aming relasyon, Panginoon, ng mas higit pa sa relasyon namin kahapon sa iyo, Panginoon. O God, sa mga oras na to, parangalan mo ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng buhay ng iyong lingkod, Ama. Lord, ikaw po ang maitaas, ikaw ang maitanyag, ikaw lang ang mapapurihan, Ama. Lord, sa mga oras na to, kapangyarihan mo, Panginoon, ang lumabas sa aking mga bibig. Kasangkapanin mo lang ang mga tinig na to, Panginoon, na maghayag ng katapatan, katotohanan, kapangyarihan, kalwalhatian, Panginoon, kalinisan, Panginoon, hallelujah, at ang pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang patuloy naming maranasan, Ama. At hindi po ang condemnation, Panginoon. Hallelujah. Tanggalin mo, Panginoon Lord, yung mga lason sa aming mga isip sa mga oras na to, Panginoon, na kung ano man ang sinasabi ng kaaway sa amin. Ama Lord, hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon Lord, na mga kasama ko sa SFC Morning Prayer, Panginoon, na nandito, Ama, sa buhay po ni Ate Mary Ann, ni Pastor Russell, ni Kuya Steve, ni Ate Kat, ni Ate Melda, ni Ate Christina, ni Ate Annalisa, ni Pastor Claus, Panginoon, hallelujah. Si Ate Eve, Panginoon, Lord, si Ate Jenna, ang inyong lingkod, at yung Chinese na pangalan, Lord, hallelujah, nakikilala mo kung sino siya, Panginoon. Hallelujah, patuloy, Panginoon, Lord, ng presensya mo ang maranasan ng bawat isa sa amin, Ama, sa oras na to. Lord, ang lahat ng ito, tinataas ko sa iyo ang katagumpay ng gawaing ito, Panginoon, Lord. Hallelujah, ipinagkakatiwala ko sa iyo ng may pananampalataya at pagpapakumbaba sa pangalan ng aking Diyos na buhay, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Ama, ng Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. So praise God. Tayo po'y dumako sa mensahe po ngayon sa Hebreo 4. Hebreo 4 po, verse 13. Hebreo 4, verse 13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Ang sa kanya at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Amen. So may iba po kayong pabasa nga po sa inyong Bible. Hebreo 4 po, 13. Sige po. Hebreo. Tagalog po. Amen po. 4:13. Sana ba yun? Teka lang po ha. Dito. 12:13. Hebreo 4:13. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa kanya tayo mananagot. Amen po. Amen. Praise the Lord. So, sa kanya po tayo mananagot. Amen. Purihin ang Panginoon. Magsusulit po naman yung sa akin. So, glory to God po. Meron po tayong 3 points na 3 point, tatlong puntos na tatlong spot. Amen? 3 spot po na atin pong pag-uusapan sa mga oras na to, na ang ating Diyos ay ang Diyos na nakakakita, at nakakakita ng mga ginagawa natin. Lantad man o hindi, lantad man o hayag man o at lantad, o kahit tinatago mo pa. Amen? Kahit pa tinatago-tago mo, ang Diyos po ang nakakakita. Amen? Ng atin pong mga ginagawa at wala po tayong maitatago. Amen? So, welcome po, Pastor Mary Lou. Ayan, magandang umaga din po, Pastor Russell at Pastor Kuya Mark. Ayan, so glory to God po. At so ang first point po natin ngayong oras na to, sa ating verse na pinag-uusapan ay open spot. So, ang first point natin ay open spot. Ano ba yung open spot?
Sis Beb, no? Ang open spot po, ito po yung tinatawag na alam ng tao sa paligid at alam mo. Amen? So, yung kasalanan daw na alam ng tao sa paligid mo at alam mo. Or mga bagay na alam mo, mabuti man o masama, di ba? Alam mo at alam ng mga tao na nasa paligid mo. So, yun po yung tinatawag natin na open spot. Amen? So, pangalawa po is the hidden spot. Amen? God knows and you know. Amen? Ang Diyos, alam ng Diyos at alam mo din. Amen? So, hidden spot. Kayo lang dalawa nakakaalam. Amen po ba? Tinatago-tago ninyong dalawa ni Lord. Amen? So, ang pangatlong spot po natin ay, ang third spot natin ay blind spot. Alam ng lahat, alam ng Diyos, ikaw na lang ang di nakakaalam. Ulitin ko po, blind spot. Alam ng lahat, alam ng Diyos, ikaw na lang ang di nakakaalam. So, pwede rin na isa po doon ay nakikita ni Lord, pero di mo nakikita. Ano po? Consider as blind spot. Alam ni Lord, nakikita ng Lord, pero ikaw hindi mo nakikita yung sarili mo. Na pwedeng nagkakasala ka na sa Diyos, hindi mo alam na nagkakasala ka. Amen? So, blind spot. Amen? Sa mga nagte-take down note po, mag-take down note kayo. Pwede nyo rin po siyang ma-share sa inyong fellowship sometimes. Amen? So, glory to God po, ano. At salamat po sa wisdom ng Panginoon na tayo po ay binubusog niya, no, sa bawat araw. Kaya, yung spot na to, pag-uusapan po natin ng open spot, no, na mga kasalanan natin na alam ng mga tao sa paligid mo. No po, at alam mo din. No? Siguro po, sa atin, sa buhay natin, katulad ng papatotoo kanina, bata pa tayo, alam mo yung mga bagay na ginagawa mo, tama't mali. Amen? Mga bagay na lantad, wala kang pakailam. Ako, testimony ko din po yan, wala akong pakailam sa paligid ko dati. Basta ako, be real, sabi ko nga sa sarili ko. Be true to yourself. May mga salitang makamundo. You only live once. Amen? So, open spot. Wala akong pakailam kahit anong sabihin ng ibang tao. So, yung kasalanan na yun na open spot na alam ng tao sa paligid at alam mo. Amen? So, sa hidden spot po, sino pong may mga hidden spot dyan? Amen? Na ang God knows at ikaw lang nakakaalam na nagkakasala ka. Amen? Na nagkakaroon ka ng kasalanan, hindi alam ni Ate Christina, hindi alam ni Ate Eve, hindi alam ni Ate Kat. Amen? Ikaw lang nakakaalam at si God. Na magsusorry na lang ako, mapagpatawad naman ng Panginoon. Amen? At yung blind spot po, no, na alam na ng lahat na nagkakasala ka, alam na rin ng Diyos na nagkakasala ka. At lagi naman pong may alam ang Diyos dahil nga po siyang pinag-uusapan natin. He is the El Roy. No? Nakakita ng Diyos mabuti at masama. Sabi niya nga po sa Proverbs 15:3. No po? I believe. Amen? Pakihanap nga po yon. Tama po ba ako? Proverbs 15:3. Nakikita ng Diyos mabuti at masama. Amen? So, naginagawa po natin. Pabasa nga po. Proverbs 15, verse 3. Proverbs 15:3. Tagalog, Apo, PSND. Tagalog po. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masama at ng mga matuwid. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the weak and the good. Amen. 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 So, lahat po, lahat. Sabi lahat. No po? Sabi sa verse, lahat. So, kahit pa tinatago mo yan o hindi, nakikita po ng Panginoon. Amen? So, may mga kasalanan na alam po ng lahat. Alam din ng Diyos. Ikaw na lang ang di nakakaalam. Amen? Yun po yung blind spot na akala mo okay lang yung ginagawa mo, hindi mo alam, nagkakasala ka na pala. Akala mo okay lang na, di ba dati tayo, okay lang na magsaya, okay lang na mag-inom. Yung pala, nasa salita ng Panginoon yun, di ba? No, yung paglalasing, di ba? Pati pala yung akala mo, di ba? Yung pagkain pala ng marami, di ba? Pagka din, kawalan din ng disiplina sa sarili. Yun na po. At mga bagay na ginagawa natin noon na hindi natin alam na kasalanan. At sa mga bagong Kristiyano ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon.
At yun nga po na nakikita ng Lord ang lahat ng ginagawa natin, mabuti at masama. Kaya dito po, sakop din ng blind spot, yung nakikita ng Diyos yung ginagawa mo. Ikaw na lang sa sarili mo ang di nakakakita. Amen? So, kailangan po natin, minsan ginagawa natin ng mga weaknesses po ng tao, gina-justify kasi natin sarili natin. And sometimes, the Lord allow our weaknesses. Na inaalaw po ni Lord yung weaknesses natin para makita mo. 'Di ba na, anak, dito sa part na to, you are failed. Anak, dito sa part na to, nagkakamali ka na. Anak, this part po, mayabang ka na. 'Di ba? Anak, dito sa part na to, kailangan mo tong mapagtagumpayan para, 'di ba, lalo pang sa panahon ng kahinaan mo, mas maging malakas ka dahil sa tulong ng Panginoon. Amen? Kasi, alam ng Diyos yung bukas mo, ikaw hindi mo alam. Amen? It can be the blind spot. 'Di ba? Alam ng Diyos yung hinaharap mo. Alam ng Diyos yung plano niya sa'yo eh. 'Di ba? Pero ikaw hindi mo alam. Amen? So, yun po yung mga bagay na blind spot. At ang mga pinagdadaanan natin, minsan, we are justifying ourselves in a way na yung mga weaknesses natin. 'Di ba? Yung kahinaan. Na po? Alam niyo po, weaknesses, we cannot consider weaknesses as as a sin, no po, as a sin, no? Ang kahinaan po, hindi po 'yan kasalanan. Hindi po kasalanan ng kahinaan. Ang kasalanan po, wickedness. No po, yung alam mo ng kasalanan, ginagawa mo pa. That is wickedness. No po, nananadya ka. No po, yun yung tinatawag na kasamaan. Kasamaan na yun kasi alam mo na kasalanan, pero ginagawa mo pa rin. So you call yourself as wicked. No? Na nangyari po sa atin noon, 'di ba? We're wicked. Kasi minsan kahit talaga alam na natin nananadya tayo eh, 'di ba? At anong pakiramdam mo kapag ganun, 'di ba? Yung mga anak mo, alam na nilang kasalanan, sinasadya pa rin nila, nagkakasala sila sa iyo. 'Di ba nasasaktan ka? Na po. So, ang kahinaan po, ang weaknesses ay regalo ng Diyos. No, kaya wag nating idahilan na may kahinaan ako kaya ganito ba? Kaya pa ba pumatol sa asawa ng ibang tao? Kasi hindi ganun po yung sinasabi kong weaknesses. Hindi mo pwedeng sabihin na weaknesses yun. That is wickedness. Ang tawag dun, wickedness. Kasi, kapatid, kahit bata ka pa, kahit nga ang bata, tanungin mo eh, di ba? Alam niyang masama yun, na makiapid ka. Alam niyang masama na pag may asawa na isang tao, hindi mo na pwedeng, ano yun, kalandirain, di ba? Kasi may asawa na yon. Amen? Kahit bata, alam po yun. Kaya hindi yun, you cannot consider that at kahinaan mo, hindi. Hindi po, wickedness yon, kasamaan mo yon, sinasadya mo yon. Amen? Kasi nadala ka ng flesh. Amen? Kahinaan ng mata mo. Amen? Kahinaan ng mata, no? Kaya tayo nagkakasala. Amen? So, kapag tayo nagkakaroon ng kahinaan po sa paningin, 'di ba? Tayo mga tumitingin, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon, yung mga lalaki, yung kalaswaan, 'di ba? Yung pagtingin ng kalaswaan. Ngayon, hindi na lang po lalaki ang may kalaswaan, pati babae tumititig na rin ang may kalaswaan. Amen po ba? 'Di ba? Pati mga babae ngayon mga lalaki na rin yung mata pag may mga dumadaan na gwapong mga nag-aano na rin yung mga mata. Nagbibilog-bilog na rin, hindi na lang po yung lalaki ngayon, pati babae, nagaganon na rin, 'di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng kasalanan. Amen. So, tayo po ay mag-ingat na sa kahinaan po ng ating mga laman, no po, yung ating laman. Actually, ang katawan po natin, alipin po 'yan. Actually, wala namang kasalanan yung katawan natin eh. 'Di ba? Wala pong kasalanan yung katawan natin. Yung isip natin na nag-isip ang may kasalanan na nagpagalaw ng katawan mo. Sa totoo lang, alipin ng katawan. Na po, I cannot consider, ako po, ewan ko sa inyo, na for me, para po sa akin, ang katawan ay alipin. Alipin lang po ang katawan. Kasi hindi naman gumagalaw ang katawan kung hindi tinuutusan ng isip. Na po, hindi ka kakain kung hindi mo patatayuin yung sarili mo. Di ba, ikaw, alipin siya. Amen? At naniniwala ako, kung makasalanan ng laman na to, hindi dadali ni Jesus Christ yung laman niya. Yung flesh niya, dinala ng Panginoon ang flesh niya sa langit. 'Di ba? Dala niya kasi bakit? He will coming back. Amen? Babalik siya. So, I don't think na sinasabi na ang flesh na to, no, considerate na makasalanan.
Hindi yun yung pinag-uusapan ng flesh na makasalanan. Makalaman. Amen? Kasi gawa ng mga laman. Pero yung flesh na to, this is alipin ng katawan mo. Hindi naman to iinom ng alak kung hindi mo inisip na inom ka ng alak or maninigarilyo ka or yung tenga mo makikinig ng chismisan, di ba? Hindi naman ikaw magkakasala kung hindi mo inutusan ng mind mo yung katawan mo na naging alipin lang. Kaya nga actually, kawawa naman talaga yung katawan, wala naman siyang kasalanan talaga. Amen? So, ikaw ang nag-uutos, ikaw ang nagko-control. Amen? Sa pandinig mo, 'di ba? Kaya kung alam mo na nagiging kasalanan ng mata mo, 'di ba sabi nga ng Lord, tapyasin mo kung yun ang nagiging dahilan. No? Sa atin, na mga Kristiyano, kailangan talaga nating magbawas. O kailangan nating lumayo. Amen? Sa mga kasalanan po. Para maiwasan natin yung mga bagay na to, na kasamaan. Nagawa po ng turo ng mundong ito o ng mga makamundong laman na to. Amen? Purihin po ang Panginoon. At yung mga pinapakinggan natin, kung alam mo na nagkakasala ka sa mga pinapakinggan mo, pues palitan mo. 'Di ba? Disiplinahin mo 'yung sarili mo. Mag-listen ka sa mga song na hindi ka naibubulod sa kasalanan, 'di ba? I-entertain mo 'yung sarili mo sa mga music, 'di ba po, na hindi ka madadala sa kasalanan. Amen? Sa mga mata mo naman, ituon mo sa Bible, ituon mo sa panonood ng mga Christians movie, 'di ba? Mga bagay na makapakipakinabang. Amen? Kaya yun po yung mga bagay na na dapat pinag-aaralan natin sa pagdidisiplina ng katawan natin para po tayo makaiwas po sa mga kasamaan sa mundong ito. Amen? So meron 3 problema ang tao sa flesh, sa laman. Po, mga gawa ng laman na nakakasama po sa atin. Ano po yun? Una, bad habit. Amen? Bad habit ng tao. Ano po yung mga bad habit natin? Amen? Yung sinasabi natin na, I can't, sabi ni Ate Jenna, I can't, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pero sabi ng Panginoon, I can do all things. I can do anything. Diba? Anything with God. Yun yung mga bad habit natin na lagi nating sinasabi, hindi ko kayang iwan yung alak, hindi ko kayang iwan yung sigarilyo, hindi ko kayang iwan yung drugs, hindi ko kayang iwan yung pornography, hindi ko kayang iwanan yung pagnanakaw, hindi ko kayang iwanan, di ba? Name it po kung anong mga bagay na hindi natin kaya na lagi natin sinasabi, hindi ko kayang iwanan yon kasi mahal ko yon kahit may asawa na siyang iba. Di ba? Sinasabi natin, I can't. Pero sabi ng salita ng Panginoon, I can do anything with Christ or with God. 'Di ba? Pangalawa po, sinasabi natin laging, it is impossible, mga bad habit ng tao. It is impossible, imposible na magbago ka, Ate Kat. Imposible, Ate Christina, na magbago ka. Imposible, Pastor Russell, na magbago ka. Habit ng tao. It is impossible. Pero sabi ng Lord, all things are possible to those who believe. Amen? All things are possible. Diba? At wala pong imposible sa Diyos, sabi niya rin sa Luke. Diba? Ano pa pong habit na madalas natin sinasabi? It is too hard, napakahirap, diba? Napakahirap iwan, Ate Melda. Napakahirap, hindi ko kayang iwanan siya. Mahal ko siya, napakahirap. Diba? Yun yung mga bad habit po nating mga tao. It is too hard, lagi natin sinasabi. Pero ang sabi ng Lord, nothing is too hard to Him. Nakita nyo po? Yung mga bad habit ng tao, no? Lahat may sagot sa Bible, lahat may katugunan siya, lahat may solusyon. Amen? Yun yung mga bagay na nakikita ng Diyos sa atin, yung mga bad habit natin. So if you are a Christian, 'di ba? Wag nating labanan yung flesh ng tayo lang nakikipaglaban. 'Di ba? Sabi nga sa 2 Corinthians 12:10, 'di ba? Walang halaga kahit ako ay kutyain, 'di ba? Sabi po doon, pahiyain, usigin. 'Di ba? Ang mahalaga sa kanya yung kay Kristo. 'Di ba? Huwag nating kalabanin yung katawan natin na lumalaban tayo na ikaw lang ang lumalaban. Kasi pwedeng may tumulong sa iyo. Dahil nakikita niya na nahihirapan ka. Nakikita niya yung mga blind spot mo, hidden spot mo. Amen? Nakikita ng Lord.
'Di ba po? Kaya instead na ikaw lumaban ka ng sarili mo lang, kaya ko to, no. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya. Kailangan mo ng Diyos. You need God. Kaya nga sabi ng Lord, apart from me, you cannot do nothing. Even pagbabago, kapatid, you cannot do. Kailangan mo ng Diyos sa buhay para turuan kanyang magbago. Amen? So, yun yung mga bad habit na iwasan po natin, ano? Yung I can't, it is impossible, and it's too hard. Because everything, sabi niya, I can do anything with Christ. Amen? All things are possible sa Panginoon, at nothing is too hard para sa Kanya. Amen? So, wag po natin laging sinasabi yung mga katwiran na katwiran ng mundong ito. Dahil ang Lord po ay laging solusyon, no? Hindi nyo ba alam na ang pangalan ni Jesus, kahit anong pangalan ng God, Yahweh, Jehovah, di ba? Kahit anong pangalan niya, is solusyon sa lahat ng problema ninyo. Sabihin nyo ka anong problema nyo, at mahahanap nyo sa mga pangalan na yun. Kung anong ginamit niya na pangalan. Kung gusto mo ng kagalingan, He is the Rapha. Kailangan mo ng provision, di ba? He is Jireh. Lahat ng pangalan ng Diyos. Kaya nga sabi, when you have Jesus, you have everything. Amen? So, second po, na problema ng isang tao sa laman, no po? Adjust your imperfection. Kasi we change glory to glory, no po? Dahil kay Lord. Si Lord ang nag-iiba. Si Lord ang nagbabago sa atin. Kaya, siya po yung sa atin, nagmumold sa atin. He is the potter. Kaya nga kailangan natin magpasalamat sa Lord because God changed us. 'Di ba? Sabi natin noon nung tayo pa ay mga hindi Kristiyano or mananampalataya, hindi pa disciple ng Lord, kapag yung kaibigan mo mabait na, huwag kang magbabago ha. 'Di ba? Pero you need to change. We need to change. Ikaw at ako, we need to change. Na po? Let's accept the hurt. Na po? Kailangan nating matanggap yung mga masasakit na bagay. And let Him help us, na po, na magbago. Ipanalangin natin sa Kanya, iiyak natin lahat sa Kanya. Na po, mag-adjust tayo. I-adjust natin yung mga imperfection natin. Huwag kasi tayong tumitingin lagi sa sarili natin. Amen? Kasi kapag sumunod ka na sa Panginoon, kahit may karapatan ka pa sa sarili mo, mawawalan ka na ng karapatan kapag nag-surrender ka na sa Lord. Amen? Kaya minsan, kahit may karapatan ka rin gumanti sa ibang tao, mawawalan ka na rin ng karapatan. Bakit? Sabi ng Lord, sa akin ang pagganti. Diba po? Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya anumang bagay na imperfection mo, kapatid, let God. Hayaan mo ang Diyos na gawin kanyang perfect, diba? From glory to glory. Amen? Na ang Lord ang maging righteousness mo, na ang Lord ang maging holiness mo. Kasi, we can never be holy without Jesus. Diba? We can never. Righteousness nga, hindi mo magawa eh. Ate April, nagagawa mo ba yung righteousness kung ikaw lang? Hirap nga tayong gawin. Sino pa nakakagawa ng righteousness dito araw-araw? Amen? You can never be righteous without Jesus. Everything is about Him. So your imperfection, di ba, it's not about you. Di ba, ito'y tungkol sa Kanya. Kaya tumigil ka ng katitingin sa sarili mo. At sa sarili ko. Tigilan po natin katitingin sa sarili natin. It's all because of Jesus, that's why we have righteousness. It's all because of Jesus, that's why we have holiness. Isipin nyo mabuti, how can you be holy? Kung righteousness nga, nahihirapan ka. Diba? Who can be holy? Righteousness nga, hindi tayo makatungtong eh. Diba? Tapos madalas sinasabi ng mga tao, diba? Be holy ye, I am holy, sabi ng Lord. How? Because of Him. It's all because of Him. Walang tungkol sa'yo. Kaya i-adjust mo yung imperfection mo. It's not because of you. It's all because of Him. Amen? Kaya dapat, kapag Kristiyano ka, ang buhay mo, paganda ng paganda. Diba? Pag Kristiyano ka, diba? Lagi mong pipiliin yung forgive and forget.
Kasi nakakaganda yon. Tingnan mo, kapag galit ka sa kapitbahay mo, ang pangit mo tuwing umaga. Kasi pag nakita mo siya, di ba, iirap-irap ka sa kanya. Amen? Kailangan mo mag-forgive sa asawa mo. Pag lagi kang galit sa asawa mo, di ba? Laging hindi mo siya kakausapin, kahit pwede mo naman siyang kausapin. Forgive and forget. Baka naman yung kasalanan niya pa noong unang panahon pa, 1986 pa, hanggang ngayon binubuklat mo pa rin. Hindi mo pa rin nakalimutan. Amen? Just to forgive. Na po? Para ang buhay mo paganda ng paganda. Amen? Para ang buhay mo pabuti ng pabuti. Amen? Para ang buhay mo pabait ng pabait. Diba, Ate Jenna? Diba? Dapat ganun. Diba, Pastor Mark? Dapat ganun. Diba? Ang hirap kaya ng, pag tingnan nyo po, pag kayo, wala sa ayos, diba? Ang buhay natin, papangit ng papangit. Amen? Diba? Ang buhay ng taong walang Diyos, pawasak ng pawasak. Diba? Pagulo ng pagulo. Diba? Pero pag nasa Panginoon ka, paayos ng paayos. Diba? Pag wala ka sa Diyos, wala kang kapayapaan. Diba? Kaya napakabuti po na matutunan natin talaga yung magpaturo tayo sa Diyos, magpatuwid tayo sa Panginoon. Amen? Be true to yourself. Na po? Don't be a great pretender. Huwag kang plastic. Na po? The Lord say, don't be a hypocrite. Amen? Kung ano ka sa labas, dapat ganun din yung puso mo. Wala kang maskara. Dapat unmask. Unmask yourself. Hindi yung paglabas mo sa bahay mo, grabe ka sa disciple mo, bait-bait mo, pagpasok mo naman sa bahay ninyo, mukha naman demonyo yung ugali mo. Diba? Dapat hindi ganun. Take off your mask. Hindi ganun ang Kristiyano. Walang Kristiyanong plastic, walang Kristiyanong ipokrito. Amen? Wala pong ganun. Ayaw ng Lord ng ganun. Let's Jesus face in you. Ano po? Ang Diyos ang maging buhay mo. Ang Diyos yung maging makita yung presensya ng Panginoon sa'yo. Ano po? Sa taon na ito, ng 2025, bawasan po yung salita ng salita. Ano po? Dagdagan natin yung gawa. Mahirap po kasi salita tayo ng salita, tas kulang naman tayo sa gawa. Amen? Mag-focus tayo, no? Mag-focus po tayo sa sarili natin. Salaminin natin yung sarili natin, hindi yung nagpo-focus po tayo sa post sa social media nang wala namang halaga. Amen? Nang hindi naman talaga importante. Yung wala ka nang ginawa, mayat maya, puro ka post. So, hindi naman mahalaga yung pinopost mo, naaksaya lang yung, yung oras mo. Diba? Ngayong 2025, no, make sure na nagagamit mo yung oras mo ng kapaki-pakinabang. Na po? Lagi nating salaminin yung sarili natin. Judge ourselves. Amen? Not other people. Ganun yung gawin mo ngayong taon na to, yun yung gawin mo. I-judge mo yung sarili mo, wag yung ibang tao. Hindi yung judge ng ibang tao, tapos yung sarili natin may problema pala. Amen? If you want to compare yourself, hindi sa ibang Kristiyano. If you want to compare yourself, hindi sa kapatid mo, hindi sa kapatiran mo, hindi sa ka-church mo, hindi sa kapitbahay mo, hindi sa leader mo, hindi sa hindi mananampalataya. No. Kung gusto mo matutunan ng humility, i-compare mo 'yung sarili mo sa Diyos para matutunan mong magpakumbaba. Kasi maraming Kristiyano po ngayon mayayabang. Maraming Kristiyano ngayon nagtuturo. Maraming Kristiyano ngayon wala nang nakita po hindi kasalanan ng ibang tao, pero yung sarili natin di natin nakikita. Hindi dahil nakakilala tayo sa Panginoon, wala tayong ginawa kundi mag-judge ng ibang tao. Let's judge ourselves. Let's see ourselves. Let's compare ourselves sa Bible. Tingnan ko lang kung di ka lumukot. Tingnan ko lang kung di ka yumuko. Diba? Tuwing nakikita mo kung gaano kabuti yung Diyos na sinasamba mo. Kung gaano kabuti, diba? At kamaawain at mahabagin yung Diyos na pinupuri mo. Amen? Lulukot ka po. Kapag ganun yung natutunan mo, mahihiya ka sa Diyos. Magpapakumbaba ka. Matututunan mo yung sinasabing humility. Once na sa Diyos mo ikinumparay sarili mo at hindi sa ibang tao. Number 3 po, bring balance to yourself. Magkaroon po tayo ng balanse sa ating buhay. Nasabi po sa Thessalonica 5:23,
Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So it's all Him. Tama? Na po yung soul natin maging intentional. No? At magkaroon tayo ng motivation, yung motive natin kailangan diba po sa Panginoon. No? Wag nating i-force yung sarili natin to do good. Amen? Just to show. No, kung pakitang tao ka lang, gumagawa ka lang ng mabuti dahil gusto mo lang i-show, 'di ba? Ang pangit pa rin po. Amen. So wag mong pilitin yung sarili mo. No, kasi your moral will not save you. Your good moral will not save you. It's only Jesus can only save you. Kaya nga sabi dito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos. Sino po yung nagpapabanal? Ang Diyos. Amen? Sino pong nagbibigay ng kapayapaan? Ang Diyos. Kaya kung magulo ang buhay mo, lapit ka kay Lord. Amen? Sino po ang nagpapanatili na walang kapintasan sa'yo para hindi mo makita lagi yung imperfection mo? Si Lord ang magbibigay nan sa'yo. Para mapanatili yun sa'yo na wala kang kapintasan. Minsan kasi ikaw na lang yung nagpapababa sa sarili mo. Minsan na lang kasi ikaw na lang yung nagsiself-pity. Diba? Yun po yung ginagawa natin sa sarili natin. Kaya minsan, ang problema mo yung sarili mo eh. Hindi naman yung demonyo eh. Ikaw. Diba? Huwag po natin ginagana yung sarili natin. Kasi sabi ng Lord, anak, you are wonderfully made. Pero ba't tinitingnan mo yung sarili mo na ganyan? Diba? Kaya minsan, alam nyo po, hindi naman demonyo minsan ang kalaban natin. Minsan, mas matitindi pang kalaban natin yung sarili natin eh. Kasi we cannot rebuke ourselves to ourselves eh. Diba? Hindi ko pwedeng palayasin yung sarili ko sa mismong sarili ko. Diba? Unless mag-surrender ako sa Panginoon. Isuko ko lahat sa Kanya. So, kung may nagmamay-ari na at sinuko mo sa Panginoon lahat ang buhay mo, diba? Pag may nagmamay-ari na sa bahay ng may bahay, diba? Halimbawa, diba? May nagmamay-ari na sa bahay. Pwede mo pa bang pakialaman yon? Pag may nagmamay-ari na sa bahay na yon, pwede mo pa bang pakialaman? Isinusurrender ko na sa iyo itong bahay na to. Sabihin mo, kunwari, sa pamahalaan. Pwede mo pa bang pakialaman yon? Sinurrender mo na? O, kinuha na ng pag-ibig. Pwede mo pa bang pakialaman yung loob nun? Pwede mo pa bang disenyuhan yung loob nun? Pwede mo pa bang pinturahan ng gusto mo yung loob nun? Hindi na, di ba? Kasi sila nang masusunod. Bakit pag ganung bagay naiintindihan natin, pero pag sinabi natin na nakipag-isa na tayo sa Panginoon, ang Diyos na dapat ang masusunod sa buhay natin, nahihirapan pa rin tayo. Kasi why? Because we're not total surrender yet. Amen? Kaya ngayon 2025, it's not too late. Na po? Tanggalin lang natin yung mga bad habit natin. Paayos tayo sa Diyos. Para maging gumanda yung buhay natin. Magkaroon tayo ng popogi ang buhay mo. Paganda ka ng paganda. Amen? Diba? Tapos i-adjust natin yung mga imperfection. Na po? Wala talagang magiging perfect. Pero ang pangit naman bilang mga Kristiyano, na tuwing nagkakasala na lang tayo, lagi mo bang sasabihin, I'm not perfect. Diba? Wag naman pong ganun. Wag naman tayong wicked. Wag tayong maging masama. Kasi ikasamaan na yun eh. Minsan nananadya na tayo sa Diyos. Then we're always telling na, I'm not perfect kasi. Ikaw ba perfect ka? Diba? Yung parang, hindi na justify mo na lang sarili mo sa bagay na, alam mo naman. Diba? Let's bring balance to ourselves. Nagpakumbaba po tayo sa Panginoon. No? Do not compare. Huwag na natin i-compare sarili natin sa ibang tao. Alam niyo po, madalas na mga Kristiyano na nagkakasala, kakakumpara sa ibang tao. Kahahanap ng mga bagay na pwede nilang gawin. Na pwede naman. Kung di nila kayang gawin, ikaw na lang gumawa. Amen? Kesa naman yung ginagawa mo nga, tapos masama na may loob mo, do you think nalulugod yung Diyos? Diba? Wag mo na lang gawin. Kasi kahit ginagawa mo, tapos hindi naman bukal sa puso mo, di wala ka pa rin kagalakan. You don't have peace.
wala ka pa ring Diyos, 'di ba? Kasi wala kapayapaan, hindi ka naman nagagalak sa ginagawa mo, 'di ba? Kung hindi mo ginagawa yung mga bagay na yan para sa Panginoon, wag mo na lang gawin. Amen? Kasi kasalanan lang yan. Sabi nga ng Panginoon, do it for the glory of God. Everything you do, do it for the glory of God. Pero kung ginagawa mo yan at naiinis ka rin naman, 'di ba, sa kasamahan mo, 'di ba, nagkakasala ka na lang din. 'Di ba po? At nakikita ka ng Diyos. 'Di ba? Yung gigil mo na yon kahit hindi nakikita ng iba, 'di ba? Nakikita ka niya. Hidden ka. Nasa hidden spot ka. Kitang-kita ka ng Diyos. 'Di ba? Ikaw ang nakakaalam at ang Diyos na nanggigigil ka na sa kapwa mo ka-Kristiyano o sa kapwa mo, sa kapitbahay mo o sa kaklase mo. Amen? Nakikita ka ng Diyos. Wala tayong maitatago sa Kanya. Amen? Kaya maging intentional po tayo, even sa paghahayag ng salita ng Panginoon, sa pag-soul winning ng this 2025. Amen? Wag lang tayong mag-focus sa mga ganitong online ministry. Let's do everything into practice. No, i-practice natin yung sarili natin. Amen? So, magtatapos po ako sa conclusion natin sa Psalm 34, 17 hanggang 19. Pabasa nga po sa Tagalog. Psalm 34, 17 hanggang 19 po. Kung pwede pong simulan sa 15, pwede po, Ate Kat. Sa 15. Awit ano po? 15 po hanggang 19. Psalm 34 po, no? Apo. Verse 15 to 19. Wait lang po siya. Sabi po dito sa Psalm, awit 34 verse 15 to 17. 19, Ate. 15 to 19. Mga mata ni Yahweh, tama po ba? Sa Apo. matuwid na katuon sa kanilang pagdaing. Lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatarikod at sa alaala sila'y mawawala. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Wait lang po. Chapter. Ayan. Sa verse 18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Amen. Praise the Lord. Di ba po? Kaya nga, ano man yung ginagawa mo, ano man po yung ginagawa natin, no po? Laging ang Panginoon nakatingin po talaga sa atin. At tapat po ang Diyos na duminig ng mga daing ng mga taong matutuwid. Kung gumagawa ka ng matuwid, dinidinig ka ng Diyos at diringgin ka ng Panginoon. Ililigtas po niya tayo sa lahat ng panganib. Tutulungan din niya tayo. Kung nakikita niya na nagdudusa ka, hindi ka tinutulungan ng Diyos. Tutulungan ka niya kung hihingi ka ng tulong sa Panginoon. At kung nawawalan ka ng pag-asa, He is our hope. 'Di ba? Kaya nga mapalad po ang mga taong matutuwid. Amen? Kasi ano man ang suliranin mo, si Yahweh po ang magbibigay, no? Iibsan niya lahat ng suliran natin, nakikita ka ng Diyos. Amen? Kaya nga kung ano man po ang ginagawa natin, you are not doing that alone. God is with you. Amen? He is your Emmanuel. He is our El Roy, God who sees. 'Di ba? Ano man yung mga problema mo ngayon, nakikita po 'yan ng Diyos. Walang bagay mabuti at masama na hindi nakikita ng Panginoon. Kaya ano man ang ginagawa mo, do it for the glory of God. Tanungin mo sarili mo, are you doing things na para i-glorify ang Lord? Amen? Ano ba'y ginagawa mo pag nag-iisa ka? Gino-glorify mo ba ang Panginoon? Inaawitan mo ba ang Diyos? 'Di ba? Are you doing good or are you obeying Him? O meron ka bang fear of God? Kasi yun yung buong katungkulan ng isang tao. Ang sumunod at matakot sa Diyos, sabi sa Ecclesiastes. Amen? Kasi maraming boses kang maririnig sa mundong ito, kapatid. Kung hindi boses mo, boses ni Satanas. Kung hindi, boses ng Diyos. 'Di ba? Choose life. Choose life. And that is the Lord. 'Di ba? Kasi sa mundong ito, everything you need to choose. Choose life. Piliin natin ng Panginoon.
piliin natin ng Diyos. Amen? To God be the glory po. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, Ama. Salamat po, Diyos, sa karunungan na nagmumula sa iyo. Salamat sa bawat araw na pinipid mo ang aming spiritual na buhay. Salamat na patuloy mo kaming tinutuwid, tinuturuan at tinutulungan. Lord, salamat, Panginoon, sa mensaheng ito na nagbubukas ng aming pangunawa, Panginoon. And Lord, tulungan mo kami na makaunawa sa iyong mga salita para sa pagbabago namin sa bawat araw. Na makita namin, Panginoon, at makita ng ibang tao na ang presensya mo ay nasa aming buhay. Ikaw ang magliwanag sa buhay namin at maging ilaw at asin kami ng mundong ito. Lord, maraming salamat sa pagpapala sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, na ibinahagi mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pong pagpalain ang buhay na Ate Jenna, ni Pastor Claus, Panginoon, si Pastor Russell, si Ate Kat, si Ate Eve, si Ate Christina, si Ate Annalisa, si Kuya Steve, si Ate Mary Ann, si Ate Melda, si Ate April May, si Ate Imam, Panginoon, at si Pastora Mary Lou, Panginoon. At ang kapatid ko, Lord, na Chinese yung pangalan niya, Lord. Patuloy ko pong itinata sa'yo, Lord, hindi ko man siya kilala, kilala mo siya. Amen? At walang bagay, Ama, na maitatago namin sa iyo. Dahil mabuti at masama, Panginoon, nakikita mo. At tapat kang Diyos, Panginoon, na tutulong sa bawat isa sa amin. Lalo po kung kami ay nagdurusa, Panginoon. Lord, never kang hindi kami magiging bigo kung sa iyo kami lalapit. Dumidinig ka sa mga pakiusap ng matutuwid, Panginoon. And Lord, that righteousness is come in you, Panginoon, Lord. Kaya lumalapit kami sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon. Alam namin na naririnig mo ang aming panalangin, Panginoon, sa mga oras na to. Kaya Lord, dalangin ko po ang pagpapala at dalangin ko na laging maparangalan ka sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang kami ang nabe-bless, ma-bless din yung ibang tao sa aming mga buhay. Pagpalain ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ang iyong banal at kataas-taasang pangalan. Ang iyong banal na anak na si Jesucristo, Panginoon, patuloy maparangalan, O Diyos, sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin, O God. Balutin niyo po ng iyong banal na dugot, gapusin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po at pinagpalang araw po sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you so much po. Sa buhay mo, Sis Deb. Magandang salitang binahagi mo sa amin ngayon, yung Elroy, God who sees. Sabi nga kanina, di ba, we have 3 spots. Yun nga,